Zefanias, Kabanata 1. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Zefanias, anak ni Kusi at apo ni Gedalias. Si Gedalias ay anak ni Amarias at apo ni Hezekias. Tinanggap ni Zefanias ang pahayag na ito nang si Josias na anak ni Amon ang hari sa Huda. Wawasakin ko ang lahat ng bagay sa balat ng lupa, sabi ni Yahweh. Pupuksain ko ang lahat ng tao at hayop. Papatayin ko ang mga ibon sa himpapawid at ang mga isda sa dagat. Ibabagsak ko ang masasama. Lilipulin ko ang sangkatauhan sa balat ng lupa, sabi ni Yahweh. Paparusahan ko ang lahat ng mamamayan ng Huda at ng Jerusalem. Wawasakin ko rin sa dakong ito ang mga nalalabing bakas ng pagsamba kay Baal at lubusan ng malilimutan ang mga paring naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kabilang dito ang mga umaakyat sa kanilang bubungan upang sumamba sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Ang mga taong kunway nanunumpa sa pangalan ni Yahweh, ngunit sa pangalan naman pala ni Milcom. Silang mga tumalikod na sa paglilingkod kay Yahweh at hindi na humihingi ng patnubay sa Kanya. Tumahimik kayo sa harapan ng Panginoong Yahweh, sapagkat malapit nang dumating ang araw ni Yahweh. Inihandanan niya ang kanyang bayan upang ialay, at inanyayahan niya ang kanyang mga panauhin upang wasakin ang Huda. Sa araw na iyon, sasabihin ni Yahweh, paparusahan ko ang mga pinuno at ang mga anak ng hari, gayon din ang lahat ng tumutulad sa pananamit ng mga dayuhan. Paparusahan ko rin ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, gayon din ang mga nagnanakaw at pumapatay, upang may mailagay lamang sa bahay ng kanilang Panginoon. Sinabi rin ni Yahweh, sa araw na iyon, maririnig ang malakas na pagtangis ng mga tao sa pintuang tinatawag na isda. Mga panaghoy mula sa bagong bahagi ng lungsod at malalakas na ingay dahil sa pagguho ng mga gusali sa mga burol. Tumangis kayo, mga naninirahan sa mababang lugar ng lungsod. Patay ng lahat ang mga mangangalakal. Ang mga nagtitimbang ng pilak ay wala na. Sa panahong iyon ay gagamit ako ng ilawan upang halughugin ang Jerusalem. Paparusahan ko ang mga taong labis na nagtitiwala sa sarili at nagsasabing, si Yahweh ay walang gagawin para sa ating ikabubuti o ikasasama. Sasamsami ng kanilang kayamanan at sisirain ang kanilang mga bahay. Magtatayo sila ng mga bahay, ngunit hindi nila matitirhan. Magtatanim sila ng mga ubas, ngunit hindi sila makakatikim ng alak nito. Malapit na ang dakilang araw ni Yahweh, at ito'y mabilis na dumarating. Kapaitan ng dulot ng araw na iyon, maging ang matatapang ay iiyak ng malakas. Iyon ay araw ng puot, ligalig at dalamhati, araw ng pagkasira at pagkawasak, araw ng kadiliman at kalungkutan, araw ng maitim at makakapal na ulap, araw ng pagtunog ng trumpeta at ng sigawan ng mga sumasalakay sa mga napapadirang lungsod
at nagtataasang tore. Padadalhan ko ng matinding kalungkutan ng mga tao. Lalakad sila na parang bulag, sapagkat nagkasala sila laban kay Yahweh. Mabubuhos na parang tubig ang kanilang dugo, at mangangalat ang kanilang bangkay na parang basura. Hindi sila maililigtas ng kanilang pilak o ginto sa araw ng puot ni Yahweh. Matutupok sa apoy ng kanyang mapanibughuing puot ang buong daigdig, sapagkat biglan niyang wawasakin ang lahat ng naninirahan sa lupa.